Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 010325. So ito yung pinakaunang video natin sa taon. And grabe yung market ngayon, no? Sobrang saya. If may mapapansin niyo ang iingay sa GCs, ang daming nagpo-port snap, ang daming Genius today. So masaya yung market ngayon. Mapapansin niyo may gigil yung market ngayon. Anyway, so for today, 4 na charts lang yung pagkukwentuhan natin. So ang unahin natin is si FCG. So for this one, guys, so for FCG, if makikita nyo to sa bigger picture, so almost 3 years na to nandito sa channel niya. And then right now, if yung shorter time frame, makikita niyo na na-break na niya yung resistance yung channel niya, which is this line. Kasi if makikita nyo, ilang beses na yan nauntog dyan sa level na yan. So, tingnan natin to sa coming days, no? So, ang pinaka-bullish scenario nito is yung previous resistance maging support na. So, mag-console siya dito for a possible bullish move later on. Pero if hindi naman, ang second scenario is mag-pullback siya. Pero yung DB15 kasi, naging support na niya, which is also previous resistance. Itong area na to, DB50, and at the same time, nandyan na rin yung mga MA. So, possible na mag-pullback, tapos dyan mag-console for possible bullish move later on. So, yun yung second best scenario. Pero for this one kasi, meron akong shares ito pero konti lang. So plano ko dito is if magkaroon siya ng pullback na medyo malalim, kukuha ko, or if mag-breakout siya tapos mag-console siya sa 52-week high, so 0.95 and piso dito sa area na to, if mag-console siya dito sa area na to, dyan ako mag-average up naman. So gusto ko to personally for long term, nandito yung nasa long term port ko to. Kasi very aggressive siya mag-expand, lalo na sa probinsya. Tapos, yung mga possible catalyst kasi nito, may speculation na yung bumili kay Dennis Uy ng Contis and Wendy's, yun yung possible buyer ng yung 15% stake ni Monde. So, pwede rin yun. Or, kasi masarap siya talaga, and mapapansin niyo sa probinsya, diba? Medyo aggressive siya mag-expand, tapos malalaki yung store niya. So, ang isa bang possible scenario dito, is, kanwari si Jollibee, bigla siyang bibilin. Yun yung mga possible na, mga reasons na possible na bigla siyang magbe-breakout. So, kaabang-abang to guys, no? Itong si FCG. So, ito nasa long-term port ko to. And at the same time, magandang earnings niya, tapos may dividends naman siya. So, okay lang kahit, parang kahit medyo maghintay ka ng konti. So, and ano to, maganda rin yung galaw niya ngayon kasi nga, yung previous support, yung previous resistance niya, nag-breakout siya doon kahapon, tapos ngayon, nag-stay above siya doon, and it's trading above the MA. So, very interesting to guys sa coming days. Tapos yung sunod natin is si Keeper. So, ito guys, no, si Keeper, if mapapansin nyo itong chart ni Keeper, yung 1.75 area, yan yung parang ano niya talaga, pinaka-resistance niya. So, nauntog siya doon once, tapos actually parang twice or thrice pa to nauntog doon sa area na yun. Tapos yung nag-breakout siya doon, nag-blue skies na siya. Tapos nagkaroon tayo ng conso dito sa area na to. And at the same time, ito malakas yung chart nito para tong si FCG kasi it's trading above the MAs, pero mas malakas to kasi mapapansin niyo guys, no, nung nag-trade siya sa resistance niya, which is around 2.20 area, this one nauntog siya dyan ilang beses. Pero finally, nag-breakout siya. Nung nag-breakout, nagkaroon tayo ng, makikita nyo dito, may long week. May nagbuhos, nagkaroon tayo ng retest. Tapos nag-hold yung DB50 area. Tapos bumalik din kaagad doon sa area na yun. Pero sa ito guys, no, mapapansin nyo to si Keeper. Almost every day, net foreign buy to. So sobrang lakas nung buying nito. So tahimik lang siya, pero if papansinin nyo yung buying nito, ang lakas ng net foreign buy nito, daily. Tapos yun na nga, no, yung 2.20 nag-breakout siya doon, tapos nag-conso siya, gumawa siya ng maliit na conso dito. Tapos finally today nag-breakout din siya. So i-check nyo today, 'di ba? Net foreign buy din to ngayon. So ang lakas yung galaw nito ni Keeper. Tapos at the same time, ano tawag dito? Blue skies na rin to ngayon. So pag ganito guys, sobrang magaang to kasi wala nang ipit. So mapapansin niyo guys, walang nagbubuhos, pinoposte lang nila yung mga shares nila, tapos kinakain lang, no? So, pagka ganito kasi, lahat gain na. So, parang magaang na siya. Kasi, ang kalaban ng mga jockey dito is yung mga nagtitipi na lang. And at the same time, yung dividends ni Keeper medyo malaki. Kaya, wala talaga nagbubuhos, diba? Hinihintay lang nila kasi
possible baka may mag-announce this month or baka sa May yata. So ito medyo malaki rin yung dividends niya. So very exciting yung galaw ni Keeper. Sobrang lakas ng galaw nito guys kasi 50 parang ano siya, all-time high after all-time high siya. So ganda ng galaw. Kaabang-abang to sa coming days also. Saka ang ganda ng galaw niya ngayon, makikita niyo may volume tapos breakout, tapos net foreign buy pa, diba? So hindi natin alam kung bakit dahil pwedeng may parating na news or may speculation or dahil sa dividends play. So hindi natin alam kung bakit. So ang ganda ng galaw. So ang next natin is si Plus. Ito si Plus guys, sobrang ganda rin ng chart nito. So ito nakailang in and out ako dito. So since after the fact na pwede natin ikwento. So this one guys, if mapapansin niyo, itong move kasi na to, naiwan ako dito. Hindi ako nakabili diyan. So pinapanood ko lang siya, tapos nagkaroon siya ng malaking drop. Nung nagkaroon siya ng malaking drop, first green bumili tayo dito sa area na to. First green, pero nag-sell tayo, nag-TP tayo dito sa DB50 area. Itong area na to. Nag-sell tayo diyan right away. Ayan. Tapos after nito, pinanood ko lang siya. Ang ganda ng galaw nito kasi makikita niyo guys na yung DB50 area nag-conso doon, tapos nag-hold siya talaga. So yung lahat ng binenta ko, so parang sira lang, 'di ba? Lahat ng binenta ko, binili ko ulit somewhere here. Tapos, if makikita niyo ang ganda ng galaw. Tapos pagdating dito sa area na to, guys, nag-slice tayo. Ang ginawa natin is nag-take profits tayo. And at the same time, nag-iwan tayo kasi lakas ng galaw eh. Tapos ang laki rin ng volume nito. Tapos ang ganda ng news. Tapos ang laki rin ng net foreign buy nito. So nag-iwan tayo. Tapos ang ginawa natin do sa remaining shares natin is nag-trail stop lang tayo. So dito hindi ako masyado ganun ka-aggressive kasi normally if nag-breakout to, normally ang ginagawa ko kasi is nag-average up ako. Pero medyo masama kasi yung market ngayon. So hindi ako nag-average up. Ang ginawa ko lang is nag-slice tayo, nag-take profits tayo. Tapos yung naiwan is naka-trail stop lang. So ang ginagawa ko lang dito, every time na tumataas siya ng tumataas, yung trail stop ko, tinataas ko rin ng tinataas. Pero at the same time, dahil sobrang bullish ito, it's trading above the MAs, yung trail stop ko is hindi tight. Hinahayaan ko lang siyang gumalaw. Kasi nga, gain na naman tayo eh. Wala nang mawawala. So, hinahayaan ko lang siya gumalaw para yung mga malalaking move, ma-ride natin. So, ito, ang ganda ng galaw niya ngayon. So, yun, yung remaining positions ko, hinold ko lang. So, hindi tayo nagtitipi, hindi tayo nag-average up, hindi tayo nagsaslice. So, yun. Ganda ng galaw nito. Tapos, parang net foreign buy din yata to for today. So, blue skies na rin to guys, no? So, ito, sa Keeper, it's the same. Blue skies. So, ang gaang na pagka ganun. Kasi wala nang ipit. Wala nang mga talo, diba? Ang kalaban na lang ng mga jockey or yung mga buibili talaga is yung mga nagtitake profits talaga. So, yun, no? So, yung last natin, guys, is si, STI. Ito si STI, medyo malaki yung dividends ito. So, ipapansin niyo guys, si STI, yung chart nito is parang si Plus, pero na pinahina. Kasi after niya mag-breakout, may kita nyo, nag-pull back. Pero yung DB50, kasi kay Plus ang lakas, diba? Kasi nung nauntog siya doon sa DB50 area, naging support na niya yung DB50 area, doon siya nag-conso. Pero for this one, yung DB50 area is naging resistance niya. So, mas malakas ng konti yung chart ni Plus. Pero at the same time, ang lakas pa rin niya kasi yung galaw niya today, if may kita ninyo, kahapon nauntog siya, pero today, nag-breakout na siya. So, ang lakas ng galaw ni Plus ngayon, ni STI ngayon, pero sa sa January 8, may dividends yata to. So, i-check nyo na lang. So, baka may mga magdi-dividends play or ano. Pero ang maganda kasi kay STI is medyo malaki rin yung dividends niya. So, ito kabang-abang to guys sa coming days kasi so, nag-breakout siya ngayon. So, tingnan natin if gagawa siya ng higher high after a higher high. So, if gagawa ba siya ng stairs going to the moon, di ba? Anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. No? So, hopefully, meron kayo na-catch ngayon dahil sobrang daming gumalaw. So, hopefully, kahit bearish yung market, di ba, in sync pa rin kayo para if may mga ganitong galaw or if may mga nagbobodega at the low or bounce play, makaparticipate kayo. So, pagka pangit yung market, guys, huwag kayo mawalan ng pag-asa, huwag kayo mawalan ng gana. So, kahit maniwala kayo sa hindi, may pera at may pera pa rin talaga sa PSEI. Kailangan nyo lang talaga tiyagain. Kasi hindi siya parang sa US or hindi siya parang crypto, pero meron pa rin. So, pag sobrang pangit ng galaw ng market, guys, pilitin nyo yung sarili nyo mag A to Z, no? So,
magra-rally at magra-rally pa rin yan. Anyway, so that's it for today guys. Bye!